So sabi daw may 16 law na nagaano sa Anti-Discrimination Act. Pero deman to totally nagagaan. Dakol pa bagang nag-discriminate na mga LGBTQ, dakol pa na tinatanggap sa trabaho, dakol pa binubuli na LGBTQ. So kaya agree kami sa SOGI bill para puunan itong pagkukulang ka mga batas na sinasabi nindo para may na totally ma-discriminate ng mga LGBTQ. Tapos itong sinasabi nindo sa beliefs and religion na yan. Ang SOGI bill, dahil man kayo tinukontra ang religion, ginugusto lang kayo na ang bawat tao magkaiba ng pantay-pantay na karapatan, pantay-pantay na pantay-pantay na pagtrato sa bawat isa. Siyempre, ang religion, gusto ba kayo kayo pantay-pantay? O tanong ko kung lang daw ang SOGI bill? O kagaya nga nun sa sinabi mo, di kailangan i-push yung batas. Para sa akin, tumututol ako doon. Kasi hindi naman, nandun na tayo sa, sa pantay-pantay nga. Meron pagkakapantay-pantay at meron ng mga batas. At hindi sila makapasok sa company dahil sa kanilang kasarian kung saan sa LGBTQ nakasali sila. Pero dapat lang na hindi sila makasali kasi may mga ibang kumpanya na talagang hindi tumatanggap ng ganong kasarian kasi may mga standards din na matataas ng ibang kumpanya. So kami nga rin pinupos ang SOGI bill para itong mga company na din nagtatanggap ng mga LGBTQs magtanggap sila para makaiba ng pantay-pantay na karapatan. Alangan si mga babae at lalaki lang pwede makaguman sa kampanya na to. Para si mga LGBTQ, siya si matrabaho. Kaya nga rin, push mo ang SOGI bill para magaling pantay-pantay para ang gabos na tao, mapalalaki, babae, mapa-LGBTQ man yan, is makalaw maski sa iba na kumpanya. Hindi naman lahat ng trabaho ay hindi nagtatanggap ng mga LGBTQ. Kung yung hindi nagtatanggap, malay mo yung trabaho na kukunin nila ay mga dapat na-apply nila ay hindi dapat para sa kanila o hindi lang kaya mga tulad nila mga LGBTQ, kunyari mga tunay na lalaki lang tinatanggap at hindi mga bakla. Hindi naman lahat ng trabaho ay hindi nagtatanggap ng mga LGBTQ. May mga trabaho din naman na tumatanggap sila ng kahit anong kasarian o mga LGBTQ pa man yan. Dahil yung mga hindi nagtatanggap na trabaho ay minsan may mga talagang hindi dapat ipatrabaho sa mga LGBTQ dahil mahirap ang gawain nila at para lang sa mga lalaki o babae. Yung sinasabi mo na dahil nagtatanggap dahil kaya, akala ko dyan discrimination. Kaya nga nitigaan mo ang SOGI bill para mawala yung discrimination na sa mga LGBT ko dahil na kasi ginigibo ka lalaki o babae. Siyempre tama siya kung ano si kaya ka itong lalaki o babae, kaya man nila. Kaya pinupush mo yung SOGI bill din para mawala itong discrimination na to. Paano kung mapatupad nga yung sinasabi mo na yung kasama na yung mga ganong LGBTQ makapasok sa lahat ng company para magkaroon ng pagkakapantay-pantay? What if kung may mga company na mabibigat na trabaho hindi kaya ng mga sa LGBTQ, nasakop ng LGBTQ, paano kung malugi ang company at kung ano man ang mangyari? Sinong masisisi doon? Yung pa rin ba? Siyempre, pinaka-energy dyan, ang LGBTQ, di ba sila kayo ma-apply doon sa kumpanya kung di hindi kayo trabaho. Kaya pag-isipan din bago sila mag-apply doon sa kumpanya. Di mo dyan masisisi itong batas na itong batas na SOGI bill, ito, tigano lang to para mawala si discrimination. Nung nawala si discrimination, itong di kinaya ka LGBTQ si trabaho na sa iya, kasalanan niya na to, nag-apply siya duman. Basta ang point na i-push ining SOGI bill is magkaiba ng pantay-pantay na karapatan na kung sa'yo na bawat tao makaka-apply maski sa'yo na trabaho dahil sila makaka-ano ng discrimination. Ano ka to? Kaya nga yung sinabi ko na hindi sila tinatanggap sa trabaho dahil nga hindi nila kaya o mahirap yung trabaho para sa kanila. So paano mo nasabi na mahirap yung trabaho para sa kanila? Patry na ba sa indan na trabaho nito? Nahiling mo na ba sa abilidad nila? Di ba dahil para babalik na naman kita sa word na discrimination kung sa'yo dinidiscriminate mo naman sa mga tao, si mga LGBT, di ba nahiling si tunay na kakayahan? Para sa akin, dapat sa mga ganyang issue, mayroong mga company na may standards lang at sa mga matataas na kailangan is lalaki lang kung lalaki at babae lang kung babae. Kung sa may LGBTQ man, dapat meron man sa kanila din na trabahong dapat sa kanila lang.
Regarding doon sa rebat niya about sa business, meron lang din akong idadagdag doon na idea. Kasi di ba nasabi nyo nga na si Suji Bill is parang nagkakaroon ng discrimination. Pero ang isang example na ibibigay ko doon, kasi parang sinasabi niya doon na paano kapag may hindi tinatanggap sa word na LGBTQ, part ng LGBTQ. Parang natamaan lang doon ako sa part na mas masasabi pa nga natin na pag sa parenting, kumbaga ng mga LGBTQ, mas lalaki pa ang bakla kaysa sa mga tunay na ama. Mas nagpapakaama sila. So parang doon pala, tinutukoy na natin na nagkakaroon nga talaga ng discrimination. Kasi bakit naman hindi sila tatanggapin kung kaya naman nilang gawin? Hindi naman nagiging basis yung kakayahan lang ng isang tao sa ganung bagay. Ang pinaka-tinitignan doon kung ano ka as a human, ano ka as a person. Dapat ang pinapairal natin is empathy at the same time kung ano yung rights and laws na pwede din sa kanila. Sa akin lang, paano pag napasa na ang Soji Bill, tapos may member na LGBTQ na abuse yung bill na yan. Tapos, sinabi mo na mas laki pa nga sila. Paano pag ginamit nila yung laban sa kanila, yung mga authorities o sa law? So, ang Soji Bill kasi is not just focus about the LGBT. So, ang Soji Bill is ano din siya, kumbaga parang broader na siya, broader bill na siya, na nakasaklaw na din niya, halimbawa yung mga discrimination. Pwede papasok na din dyan yung mga rights ng lalaki at babae. And hindi siya nakafocus sa LGBT lang. So, if ever na i-abuse ng isang LGBTQ plus member, ang batas na is, meron naman ba, di ba tayo ibang batas na pwedeng i-counter niya, pwedeng ikasok ko sa kanya kung sakaling abuse niya. Kasi, hindi naman lang Soji Bill na nag-i-exist na law. Marami pang mga human law ang ginawa para mapanatili para maging balance ang community natin. Kasi nga, everyone as a unique quality or talent. Hindi naman nila nababase kung ano nakikita mo sa palabas kasi hindi mo naman sila totally kilala, hindi mo naman sila nakilala since birth nila. Malay mo may talent sila, hindi mo pa alam na sila lang pala ang nakakaalam sa sarili nila. As you said earlier na meron na talagang existing laws about sa pagkakapantay-pantay. So what if hindi na lang natin ipasa batas ang Soji Bills? Kasi, for example, human rights, di ba? Marami naman din violators na hindi nasusunod yun. So what if gawin na lang natin mas pagbutihin or pagigihin, patatagin na lang ang existing law para yung Soji Bill na yun, ibig ko sabihin, madadagdagan na naman ang laws. Tapos, hindi rin naman masusunod yun at hindi rin nakaka-focus doon. Yun. As I said earlier na ang Soji Bill is broader. Ibig sabihin, saklaw na din yan yung mga human rights, human acts, mga anti-discrimination. Saklaw na yan. Kumbaga, parang pinabroader na siya yung parang, halimbawa, sinabi mo kanina na sinimisi ko niya na i-abuse and sabi mo na what if i-broader na lang yung mga human rights, tama? So, kasi nga, as of now, lalo sa era na to is LGBTQ is expanding and parang marami na sila yung parang social community nila. So, kasi ngayon, marami ng cases na lalo sa social media na parang nababash dahil sa yung parang identity nila. So, kasi ang human rights lang is parang nakafocus lang talaga sa male and female talaga. So, ang Soji Bill is parang sa Senado, tigbilang na niya sa ang mga LGBTQ+. No, human rights is also a broader topic when it comes to discrimination. Pag sinabi kasi natin human rights, syempre, yan bilang isang tao. So, as I said earlier, meron na existing law. Kumbaga, mas patatagin pa nga yun at huwag nang dagdagan. Kasi, not only LGBTQ ang laging violation. Katulad ng Gauzy, di ba? It's also about violation about women and children. So, ang ang Soji Bill is parang speciality niya ay all about sa LGBTQ
members. So, ayun, parang ginagawa na natin silang superior dito sa atin. Kasi sabi nga, hindi ko man sinabi na LGBT ko lang saklaw ng Soji Bill. Lahat na yan. Kumbaga parang pinabroad lang nila, ulit-ulit lang, pinabroad lang nila. Ibig sabihin, ang mga rights ng female and male is ang gusto lang ang Soji Bill, is pantay. Hindi lang yung parang may superior sa kanila. No, di ba? Sabi yung brother, tapos human rights. Di, ang ibig sabihin, ang LGBTQ na, Sa panahon kasi natin ngayon, kaya umuunlad na tayo, nananatili pa rin ang gender inequality. So, bakit hindi natin subukan, maging aware tayo dito para makapag-ambag tayo sa pagbabago? Hindi ako ganong sang-ayon sa Soji Bill kasi hindi naman sa tutol ako sa respeto sa LGBTQ. Kasi hindi man lang LGBTQ ang nakakaranas ng diskriminasyon. Baga, may mga normal na tao, mga babae, lalaki, nakakaranas din naman sila ng diskriminasyon. Kaya may mga batas naman tayo yung ng labor code na pinagbabawal ang diskriminasyon. Bakit pa kailangan natin ng Soji Bill kung nandiyan naman yung mga batas na yan? Tsaka ang inaamin ko kasi na sa LGBTQ, di ba, sa mga human rights, ang equality po kasi ay universal, hindi po siya exclusive. Kung sa LGBTQ lang kasi, paano naman yung LGBTQ na, kumbaga parang special, siya, sa LGBTQ lang nakapokus, na sila lang nakakaranas ng diskriminasyon. So sabi niyo na hindi lang LGBTQ na kakaranas ng discrimination pati yung lalaki at babae. Pero mas marami yung na-discriminate na LGBTQ kaysa sa lalaki at babae. At ang Soji Bill kaya ng Philippines, hindi lang naman kasi ito nakapokus sa LGBTQ. Pupasok na rin dito yung lalaki at babae. Kaya ang bill na ni is itong sinasabi nito, universal ini. Sinasabi nito may mga existing doon na. Pero may duman totally ni nakapokus sa LGBTQ. The Soji Bill does not ban religious beliefs. You are free to believe and practice your faith. What the bill prohibits is using religion as reason to harm or discriminate someone. For example, firing someone for being gay, refusing service to a trans student, humiliating LGBTQ member in publicity. So, nabanggit niyo kanina yung about sa religion. Oo, hindi nakaka-apekto ang religion. Kunwari, aalisin mo ang isang tao sa trabaho. Ang nakaka-apekto lang naman kasi doon is the beliefs sa religion. Kumbaga, yung pagsuway sa religion. Kasi, sinasabi doon, ang pagsuway talaga dun is, ang babae para lang sa lalaki at ang lalaki para lang sa babae. Ayun yung pagsuway dun, hindi yung about doon sa pagtanggal sa trabaho, pag hindi tanggap sa pag-service. Ayun yung doon, hindi yung point doon about sa religion. So, ang main point po ng affirmative side po is talagang ipasa po ang Soji Bill, hindi lang po para sa equality, kundi rin po para po sa lahat din. Kasi naniniwala po kami na hindi lang po equality ang pag-uusapan ng Soji Bill, kung hindi po yung karapatan din po talaga ng bawat isa, hindi lang po ng LGBTQ, babae o lalaki, kasali yan po dito. Pero yun po yung pinaka-highlight. Pero ang pinaka-importante po talaga is yung pagkakapantay-pantay po ng bawat isa. Kasi naniniwala po ako na kahit may human rights po tayo, hindi yun nasusunod. So, mas mainam na magkaroon pa rin po tayo ng law na nakabukod para sa kanila at para mas maintindihan po ng mga tao yung punto na yun. Kasi naniniwala po ako na kahit po may mga human rights tayo, may mga tao po na hindi naiintindihan yung side na yun ng mga LGBTQ. That's why we need Soji Bill po. So, ang pinaka-main point nga sa amin is nasa negative side kami. Kaya, parang hindi na namin gustong ipatupad sa Soji Bill, mas patatagin na lang itong marami naman tayong batas na nasasakop na yung sa human rights kasama na sa mga LGBTQ.